magandang hapon. Muli ako si Binibining Joanna Marie S. Santos, isang guro sa Filipino sa paaralang Eloy Rodriguez Integrated School at hawak ko ang mga mag-aral mula sa ika-10 balita sa aking pinagkakadalagsaan. At kasalukuyan, 7 taon na ako sa aking pagtuturo at ngayon, ako rin ang nahirang na acting department head ng aming kagawaran. So, dati kasi pinangarap ko na maging isang nurse bago ako naging isang professional na guro kasi sabi ko gusto ko manggamot ng kapwa ko. Kaya lang mukhang dito yata ako inilagay ng Panginoon sa pagtuturo kasi alam nilang maraming kailangan ng serbisyo ko bilang isang guro kasi di ba sabi nga natin ang pagiging guro ay sadyang napakahirap na profesyon. Okay? So, bakit ko kinuha ang pagiging isang guro? Kasi hindi dahil sa financial problem ko, hindi siguro ang sarili ko ay nakalaan talaga sa pagiging isang guro. Alam ko maraming mga kabataan na tulad ng iba na nangangailangan tulong ko lalo na kung humingi sila ng dagdag kaalaman at magpunan ng mga bagay na dapat na matutunan. Eh, pagdating naman sa experience ko sa loob ng 7 taon na pagtuturo ko, sa una, mahirap kasi syempre, alam naman natin na mga estudyante natin ay may mga individual differences, pero bilang guro, kailangan harapin mo ang lahat ng sulirain o problema. Nakakaharapin talaga natin kasi, kumbaga, ikaw ang pangalawa nilang magulang sa loob ng paaralan. So, mahirap, pero kahit napakahirap, kinakaya naman kasi everyday naman is marami kang nararanasan sa mga estudyante mo. Masaya, malungkot, nakakaasar, pero yung pinaka-the best part kasi sa pagiging guro is yung natutulungan mo sila na mabigyan sila ng panibagong pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Okay? At goal ko siguro sa buhay, katulad ngayon, patuloy ko pa rin ipinagpapatuloy ang pagiging isang huwarang guro ko, lalo na sa aking mga kapwa-guro at pati na rin sa aking mga estudyante, na may turo sa kanya kung anong tama at kung saan sila mapapago. Okay? Yun lang. Thank you. Siguro, bata pa lang kami. Yun, nahilig mag-drawing. Kaya nung summer, lagi, tuwing summer, naman kami ng workshop magkakapatid. Ayun, tapos, hanggang sa nag-elementary, binibili kami ni mama ng sketchpad. Tapos, high school, nagbibinta ako pero onti-onti lang. Mostly anime, ganyan. Nung nag-college ako, saka ako nakakilala ng iba ding artist. Yun nga, yung club ko sa PLT. Yun, simulang second year college, nag-join ako, tapos until now, part pa rin ako ng grupo kahit nasa RTD na ako. Sumasali ako sa taon-taon na exhibit nila dun sa may Pasig Museum. Ito nga yung first painting ko nun sa exhibit. Pangalan nito, Premonition 2014. Premonition in English, diba parang pagsisimula. Kaya yun yung pinangalan ko dito. Doon wala naman talaga siyang connection sa babaeng naka-gown at may pakpak. Ayun lang. Mahilig kasi ako mag-drawing ng fantasy. Mostly. Tapos, yun, na pinta-pinta sa canvas, sali-sali ng contest. Dati sumali ako nun sa 8 MACC, pero nakuha yung painting ko, hindi ko din alam kung nabenta ba siya or what, kasi parang nawalan ako ng contact dun sa Intramuros. Yung second painting ko naman sa on-the-spot painting sa may Makati. Ito yon. Ang theme niya talaga, on-the-spot din yung theme na binigay. Water. Wala akong maisip kasi wala akong walang idea sa pagpipinta ng tubig. Kaya yung dinrawing ko. Painting. Yun. Sa on-the-spot kasi, most likely yung mga kinukuha na lang na nanalo doon, realism, yung mga kinukuha ng camera,
hindi siya yung most likely fan kasi siguro kaya hindi din nanalo yung akin. Motivate. Hindi ko siya, wala, siguro yung love mo sa pag-prepare, sa pag-create ng new things using your imagination. Pag mahal mo kasi yung ginagawa mo, parang nagiging sanay ka na lang, parang nagiging parte na lang siya ng buhay mo, hindi mo kailangan ng motivation, parang breathing. Doon mo na ilalabas yung feelings mo, yung moods mo, doon mo binubuhos lahat. Gaya ng sa ibang hindi yung sabihin ng artist siguro. My name is Attorney Benny Sabino. I am a lawyer by profession. I passed the bar exams in 1993, and I had experience in lots of areas in life, practicing law. I started as a court legal researcher, and then a court branch clerk of court, and then eventually a lawyer for a law firm specializing in condominium corporations. And eventually I did real estate also with one of the biggest firms here in the Philippines. And eventually I went into private practice, and later on I became a consultant and now a head lawyer of one of the biggest shipping lines here in the Philippines. Yun ang ginagawa ko sa buhay, and my purpose as a lawyer is to make sure that all the laws that I know of will be applied in the areas of my work. I do contract review, I also do litigation, go to court and litigate, and I have lots of experience doing litigation work, especially in the past. I appear before courts, regular courts. I appear also before administrative agencies or bodies and have hearings there. And I have good experiences, but at times also have bad experiences in my private practice and practice as a lawyer. That I want to change some of these are the hearings here as well as litigations here in the Philippines are protracted in a way very long, and that's why justice could not be met or served immediately because of the long process that we have. If we could shorten that, it would be a lot better. My goal in life, since incidentally I'm also a disciple, not only a lawyer, but a disciple of Jesus, my goal in life is to interpret laws in conjunction with the Bible. I know that laws are basically fair, but I wanted to implement all of this fairly and squarely, not only when I interpret contracts, but also when I do litigation. Thank you very much. That's all that I can share. And good day. I'm Evangeline also, 42 years old. A volunteer sa CIG Amazing Grace Global Ministry. Volunteer ako bilang isang teacher at community health leader. Sa pagiging teacher, nakita ko yung
yung mga bata sa kalsada na naglalaro lang. So ano yung mga ginagawa. Kaya ano kami ng ministry, children ministry, gather namin sila para maturuan sa simbahan ng magagandang asal. Binibigyan din namin sila ng mga vitamins para sa kanilang physical at mayroon din kaming feeding tuwing Saturday. Kaya yun. Yung mga children na yun, na bigyan namin sila ng ng mga sponsor na nagsusupport sa kanila, mga OFW children. Nagiging masarap yung pakiramdam, fulfilling dahil naibabahagi mo yung pagmamahal mo sa kanila, pagtulong mo sa kanila. Hindi mo lang sila natuturuan spiritual, sa attitude, pati na rin yung kanilang pangailangan sa pag-aaral sa mga bawat. At sa community health naman, nagpatag yung community health dahil yung leader namin, si Pastor Luis, nagtatrabaho sa Chai Christian Hospital sa Taiwan, at nag-invite siya ng mga Taiwanese doctors, mga nurses sa hospital at pumupunta sila dito tuwing April and October. Nagbe-medical mission sila, nagdadala sila ng mga doctors at mga gamot. At kami mga volunteers ay tumutulong sa kanila para sa mga pagbibigay ng BP at sugar test at mga first aid. Masaya ako sa ginagawa ko dahil nakakatulong ako. At masaya ako dahil imbis na ako yung tulungan, ako yung tumutulong. Malaking blessings dahil sa pag-volunteer ko nito, marami ako natatanggap na blessing. Sinabi nga yung Panginoon, kung ano yung ginagawa mo sa tao, ginagawa mo na rin sa Panginoon. Kaya yun, masaya. Nakikita ko yun. Ang mga goal ko lang talaga sa pag-volunteer is makatulong. Magandang hapon po. Ako po si Dennis B. Almario, ang kasalukuyang punong barangay ng Barangay Guadalupe Viejo, Makati City. Ako po ay nag-umpisa bilang barangay kagawad noong 2010 at ay kumandidato bilang punong barangay ng Barangay Guadalupe Viejo at pinagkatiwalaan naman ng mamamayan ng Barangay Guadalupe Viejo. Siyempre, ang kadahilanan, no, kung bakit o ano yung purpose ko para pumasok bilang lingkod bayan. Isa sa mga nakita kong dahilan ay yung bang maibigay ko naman yung kakayanan ko sa paglilingkod. Isa sa naging goal ko, no, na para ma-achieve yung kalagayan ko ngayon. Kaya ang pagbigay ng serbisyong walang pinipili. Ibig sabihin, ang serbisyong para sa pangkalahatan na antas o pangkalahatang estado ng buhay. Mayaman, mahirap, babae, lalaki, may kapansanan, bata. Ito'y isa sa mga advokasya bilang lingkod bayan na kung saan ang mahalaga ay ang kanilang mga kinabukasan, na kung saan isa sa mga nakikita ko na kailangan ko na maihalimbawa o maitulad yung ating pong mga anak, yung mga pangarap po natin sa kanila sa pamamagitan po ng magandang pamumuno at patungkol po sa barangay. May kasabihan po tayo ang ating mga kabataan, siyempre sila po ay dapat nating ginagabayan. Sila po ay hindi natin kailangan ikutin. At higit sa lahat, naniniwala po ako na sila po
ang mga susunod na leader sa mga susunod na Hi, ako si Jean Margaret D. Cofreros, nag-aaral sa PUP, ang Polytechnic University of the Philippines, at kung nakuha ang kursong PCT. Na-interview ako dito para maging kahalintulad ni Marcelo Escalona. So, ngayon, habang nag-aaral ako, nahihiligan ko din ang pagbabasa at pagsusulat ng mga sanaysay, kwento at kung ano-ano pa. So, para sa akin yung pagsusulat ay isa siyang passion katulad ng pag-aaral na hindi ka basta sumusulat o nag-express ng mga salita sa pagsulat. Hindi dahil gusto mo lang, kundi dahil meron kang gustong ipahayag at parating sa mga mababasa mo. So sa akin, isa akong contributor ng school paper namin ng high school ako at hanggang sa ngayon, hindi ko man ibabahagi yung masunulat ko pero patuloy pa rin ako sa pagsulat. Ginagawa ko itong pagsulat para may bahagi ko kung ano yung mga ideya nga sa utak ko. Ito din ay parang magbigay linaw sa mga mababasa kung ano ba talaga yung tunay na nangyayari. So, katulad ni Marcelo, gusto ko ding makapagsulat ng mga sanaysay o makapagpahayag. Katulad ni Marcelo, gusto ko ding makapagambag sa ating Diaryong Pilipino na para maging halimbawa sa mga katulad kong kabataan ngayon na magsilbing pasimula o simula na makapagpahayag, hindi man sa pamagitan ng pag-alsa, kundi sa pagsulat. Dahil alam ko na ang kinabibilangan kong paaralan ngayon ay isa sa mga pinaka-aktibo o kilala sa mga maraming aktivistang estudyante. So, ako, parang gusto ko naman na ibahin natin yung pamamaraan. So, sa pagsulat, gusto ko magkaroon ng reforma na katulad ng ginawa ni Marcelo. Gusto ko ipagpatuloy pa yung pagsusulat dahil parang mas malaya kung may papahayag yung sarili ko dito. Na katulad ng ginawa ng ibang manunulat, hindi lang sa Marcelo, kundi ang pagmasabayan ni Rizal, na nakapagsulat siya at maraming nabago dito. So ako, tuloy ko lang yung pagsulat hanggang sa magkaroon ng pagbabago, hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa iba. Ako nga pala si Christopher Jan Taibo, isa akong campus minister. Sa ngayon, nag-aaral ako ng Masters of Arts in Christian Leadership sa ASCM or Asian Seminary of Christian Ministry. Ang mission ko sa aking buhay bilang campus minister ay abutin lahat ng mga estudyante, nasa campus, nasa schools. Bakit? Kasi naniniwala ako na ang mga estudyante ang susunod nating mga leaders. Nasa kanila ang mga future nating businessman, mga engineers, doctors, at iba pang mga professionals. Mula sa kanila manggagaling ang ating mga susunding mga leader. Kahit ang susunod nating presidente. Lahat yan nagsisimula bilang mga estudyante. Kaya para sa akin, importante na abutin sila habang bata pa lang sila. Sabi nga sa Bible, sa Proverbs 2:22-6, train up the child the way it should go. So when he grow up, he will not depart from it. Importante na bata pa lang ay naiuhuhog mo na sila ng magandang values. Kaya naman nais namin na makakilala sila sa Panginoon habang bata pa lang sila. Kaya naman pag lumaki na sila, ay hindi nila ito malilimutan at magiging value o part na ito ng kanilang buhay. So isa yun sa mga mission namin bilang mga ang Chi Alpha or XA or Christ Ambassador ay ang campus ministry ng aming simbahan. Dito, ang nais namin ay abutin ang mga estudyante upang sila rin ay abutin ang kanilang kapwa estudyante. Sa parang iyon, magiging madali ang pagpaparami ng mga estudyante na naniniwala at may magandang business. So, hindi lang sa kanila, pati ang kanilang mga pamilya, pati rin ang kanilang buong eskwelahan. At pagdating ng panahon, pag sila'y nagkatrabaho na ang kanilang marketplace at oras na sila'y tumanda na susunod na ng mga leader, ay maaaring maabot na rin ang buong mundo. Kasi itong napakalaking vision, pero naniniwala kami na magsisimula ito sa isang estudyante na makakilala sa Panginoon at susundin siya ng kanyang buong puso.
Isa sa mga testimony na nais ko pong ibahagi sa inyo, isang estudyante ng RTU, isang first year student mula sa Business Administration, Office Management. Ang pangalan niya ay Michael. Tago na lang natin siya sa pangalan Michael. At siya, noong una, isa siyang estudyante na punong-puno ng bisyo. Meron siyang bisyo sa paninigarilyo, sa pagbabarkada, kahit sa drugs. Pero yung pagkakataon na nakilala ko siya at na ipakilala ko sa kanya ang Panginoon, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Naintindihan niya na isa itong pagkakamali, isa itong kasalanan. Kaya naman nagsisi siya dito at tinalikuran niya. Mula doon, tinulungan ko siya na magbago sa pamamagitan ng mga prinsipyo mula sa Panginoon. At ngayon, isa na siyang bagong nilalang, bagong Kristiyano. Meron na siyang bagong pananaw sa kanyang isipan at sa kanyang buhay. Nagsisikap na siya ngayon na mag-aral at tinalikuran na ang lahat ng mga pagkakamali. Isa na siyang student assistant ngayon na umaabot din sa iba pang mga estudyante sa kanyang eskwela. Isang inspirasyon na naidulot ng Chi Alpha. At mula doon, naniniwala ako muli na kailangan nating abutin ang ating mga estudyante. Bakit? Kasi nasa kanila ang susunod ng mga leaders. Susunod nating mga susunding mga professors, susunding mga businessmen, engineers, at iba pang mga professions. Kaya ina-encourage ko ang bawat isa na hanggat maaga pa lang ay kilalanin na natin si God kasi siya ang magbabago ng ating buhay. Hindi natin kaya buhay natin ito kulang kung wala siya. Mararanasan natin ang tunay na halaga at kahulugan ng buhay tanging sa ating Panginoon natin. At yan ang Chi Alpha, at yan ang aking mission at papatuloy ko yan hanggang sa kaya ko, hanggang sa may hininga pa ako dahil ito ang pagkatawag sa akin ng aking Panginoon. Bakit ba ang naging wakas ng buhay ko'y ito? Maling hindi ko nagawa, bakit nga ba ako? Kamatayan ng katumbas sa sanang di ako. Katarong ay bakit ba ganito? Kay rami ng katulad kong nasa ibang bansa, inaapi, sinasaktan, kasama'y laging luha. Marahil nga ay di kami ang tanging pinagpala ng may lalang dito sa balat ng lupa. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ang buhay ay inialay sa bansa? Bagong bayani na ang sandata ay luha, bigyan naman ninyo kami kahit na konting awa. Mayroon pa bang naghihintay sa mga katulad ko? Mayroon pa bang pag-asa na lumigaya sa mundo? Sana'y huwag nang maulit ang isang katulad ko. Ang sala ng iba'y tinubos ko. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ang buhay ay inialay sa bansa? Bagong bayani na ang sandata
naman ninyo kami kahit na konting awa. Bakit ba ang naging wakas ng buhay ko'y ito? Maling hindi ko nagawa.